guys, welcome back sa our YouTube channel. So today guys, mag-share ako sa inyo na, 'di ba, kung ang iba sa inyo ay may mga plano na pumunta dito sa Canada or bagong dating dito sa Canada. So gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga bagay na na-share din sa amin ng mga kaibigan namin dito or mga nakilala na namin dito sa Canada. So, marami kaming nakasalamuha dito na it's like 10 years na sila dito or 10 years na or 12 years, 15 years, yan, 25 years, yan, sobrang matatagal na sila dito at malaking bagay guys na nakakausap natin sila at nakakapag-share din sila ng mga experience nila dito sa buhay Canada. So, bago ang lahat ay gusto naming magpasalamat sa mga supporters namin, sa mga subscribers namin, at sa mga bagong subscribers namin na patuloy na sumusuporta sa aming munting YouTube channel guys. So, itong goal natin naman na ito guys, sa YouTube channel is makapag-share tayo ng mga na-experience natin na pwedeng makatulong sa mga kababayan natin na bago dito sa Canada. At the same time, gumagawa ng research para nang sa ganun ay maplano nilang mabuti bago sila magpunta dito sa Canada. So, yun nga guys, nung bago kami dito sa Canada is marami kami nakausap ng asawa ko na ganito ganyan yung ginawa nila sa simula, 'di ba? Ang unang kasi diyan guys is yung sasakyan, 'di ba? Sinasabi nila kasi na ang sasakyan is necessity. So, although guys talagang totoo 'yun, ang sasakyan dito guys ay necessity. At talagang kailangan, especially kapag ang trabaho mo talaga guys ay malayo sa bahay, 'di ba? And walang available na transportation. So, ang masasuggest namin sa inyo or ginawa namin before is talagang kung may option ka na kausapin yung employer mo na wala ka pang transportation, na available ka lang. Kasi guys, sa mga sa mga public transportation, may oras lang yung availability nila. So, mas prepared na dapat makikipag-coordinate kayo na wala pa available na public transportation. Kung maaari ay mag-morning shift muna kayo or mag-mid shift kayo para na sa ganun is hindi kayo mahirapan, 'di ba? Adjustment. Hindi yung iisipin nyo agad na umutang agad ng sasakyan or something na pagkakagastusan agad. Kasi sa simula talaga is kailangan maplano natin ng maayos. Okay? Pangalawa is kung bibili naman kayo ng sasakyan is pwede kayong mag-check sa mga marketplace ng mga second hand na sasakyan. So, kami noon is mag-iisang taon kami noon bago kami nakabili ng sasakyan na bumili kami ng used car, 'di ba? Kasi kailangan namin 'yun sa bata, 'di ba? Pag may mga appointment at saka nung time na 'yun ay buntis ako, so maraming appointment and medyo malayo din kami sa grocery. So, at kaya na naman namin bumili ng used car. So, bumili kami noon ng second hand na sasakyan. And nakatulong naman siya, 'di ba? Nakapag part-time job, accessibility, at the same time nakakapag-enjoy tayo na ma-explore ang lugar dito sa Canada. So, ayun guys, busy-busy yung aming kapitbahay guys. Ayun nagdidilig siya. Nagdidilig siya nagdidilig siya ng mga garden niya. So, next one is ang masasuggest namin is magtipid at saka mag-save. Magtipid at saka mag-save in a way na huwag lahat guys ng sahod ay ipadala sa Pilipinas, 'di ba? Kasi pag pinadala mo lahat sa Pilipinas, madalas kasi guys, pag nasa training period ka pa lang, is hindi ka pa bibigyan ng sapat na oras na 40 hours. Kasi guys, ang 40 hours dito is full time. Hindi ka pa bibigyan ng 40 hours na trabaho or else hindi pa ganun ka flexible yung yung schedule mo, 'di ba?
kasi nasa training period ka pa lang. So magtipid para nang sa ganon is tawag dito, makapag-adjust ka ng mas mabilis, ma-absorb mo yung buhay dito sa Canada. Kasi alam nyo guys, dito is ma-share ko lang yung katulad ng rent sa bahay. Ang rent dito sa bahay is katulad yung rent sa bahay guys, hindi sila tumatanggap ng credit card. Mayroong landlord na hihingan ka ng bank statement. Mayroong landlord na kadalasan pala na landlord, kung lumipat ka ng AGIS ng buwan, bago ka lumipat, magbabayad ka na ng isang buwan. So, kumbaga, sa unang bago mo gamitin yung buwan, magbabayad ka na agad. So, ganun ka dito sa Canada. So, importante guys na meron kayong extra money or meron kayong savings para hindi kayo maso-short, at the same time is hindi kayo mahihirapan, 'di ba? At kapag sumasahod na kayo ng regular hours na, yan, mag-invest kayo. Kasi hindi naman para sa yung nga sabi lagi ng mga payo ng mga matatagal na dito. Mayroong rainy days, 'di ba? Importante yan guys na paghandaan mo, hindi yung kung sumahod ka is saktuhan lang or else negative ka pa, 'di ba? Matuto kang mag-budget dun sa mga gastusin mo, personal na gastusin mo, kasama yung mga bills mo. At saka magpadala sa Pilipinas ng kaya lang ng bulsa, hindi yung iisipin mo na sige mag second job na lang ako or else mag overtime na lang ako. Hanggat hindi mo pa guys hawak yung pera, wag mo munang i-assume, wag mo munang 'di ba? Wag mo munang isipin kung saan mo gagamitin. Yun yung laging sinasabi ng mga successful na tao dito sa Canada na nakasalamuha ko. 'Di ba? So, next dito, yung number 3 is wag palaging gumimik, 'di ba? Wag palagi na gathering. Alam mo yung halos linggo-linggo meron kayong gathering, 'di ba? Hindi naman guys masama makipag-social life, pero kasi in a way na bago pa lang kayo nagsisimula, 'di ba? Pag sinabi kasing gathering, syempre may may share ka din, 'di ba? Pag nagkayayaan kayo, kakain kayo sa labas, ganto ganyan. So sila nakapag-adjust na, pero kayo guys hindi pa kayo nakakapag-adjust, 'di ba? Nagsisimula pa lang kayo, sila malayo na yung nakapag-establish na sila ng buhay dito. So walang masama dun sa once a month or twice a month or kapag talagang mga events like birthday, ganun. Pero yung linggo-linggong gathering or linggo-linggo na talagang gala to the max is hindi siya travel to the max, hindi siya magandang maging habit natin, 'di ba? Pero again guys, ito guys depende pa rin sa inyo, 'di ba? Depende pa rin sa inyo, pero yung sinasabi ko guys ay based dun sa experience ng mga matatagal na dito, talagang mga successful na, 'di ba? And pang-apat is mag-goal tayo ng investment na in a way na magkaroon kayo makapag ipon kayo ng pambili ng bahay, pan-down ng bahay, tapos mayroon kayong emergency fund, 'di ba? Para kasi ang iba pag na lay off, kasi meron time dito talaga guys na depende sa mga company na pinagtatrabahuhan nyo, minsan nalilay off sa trabaho. So although may insurance naman, kapag qualified ka, may insurance na pinoprovide sa Service Canada, but hindi siya sapat as katulad ng regular paycheck mo, 'di ba? So it's very important na magkaroon ka ng savings, investment, emergency fund, kahit pa konti-konti lang guys, malaking bagay yun kapag pinagsama-sama natin. At the same time, hindi ka nagne-negative sa sahod mo, tapos nakakabayad ka at namamanage mo ng maayos yung credit card mo. So yun guys,
sinasabi nila na ang buhay ay paycheck to paycheck lang dito sa Canada. Sa simula talaga magiging ganun, especially kapag wala kayong baong pera. 'Di ba? Pag wala kayong dalang pera dito at inaasahan nyo na agad yung magiging sahod nyo sa pagtatrabahunan nyo is talaga magiging paycheck to paycheck. But through the tipid na pwede mong gawin or pagtsatsaga at saka 'di ba, tayo mga Pilipino talagang hindi naman tayo maiba diyan sa ganyan, 'di ba? Magaling tayong magtipid, pagtsagaan, 'di ba? Bumili ng mga second hand na mga gamit sa bahay o tsaka mga kailangan mong damit or anything na makukuha mo sa marketplace sa mas babang halaga, mga damit sa Value Village. Huwag mo na bumili ng mga sapatos na hindi mo naman kailangan para mas madali kang makapag-adjust ng buhay. Kasi kahit naman saan tayo nandoong bansa, again, it depends pa rin dun sa pananaw natin, perspective natin, at sa mga goal natin sa buhay. So, kahit nandito tayo sa magandang bansa, sanayin natin ang sarili natin sa simpleng pamumuhay, di ba? Basic na pamumuhay. At minsan, tama, i-deserve natin na i-treat yung ating sarili, ang ating pamilya. But, wag namang gawin natin na linggo-linggo or talagang sobra. Paglaanan natin ng budget, di ba? So, ayun guys, ang mai-share ko sa inyo na buhay dito sa Canada, and I hope na nagkaroon kayo ng konting pulot na kaalaman at idea dito sa buhay Canada. I know you got all dressed up for the club.